Sino kaya pwede? Si Ate Janet, pakibigay nga ito kay Pastor Ongkiko. Baka maaga lang. Hello. Okay. Ako po sa totoo lamang po. Okay po, kung maaari lamang po, bago po natin tawagin ang ating tagapagsalita, ilimit po natin yung magla-live po, especially sa message po, dahil baka magagawan po tayo ng signal. Kaya please po, alam ko po lahat po tayo gusto po natin mag-live, pero pasensya po dahil limited lamang po yung signal po natin dito. Kasi pag marami po nagla-live, magagawan po tayo ng signal. Kasi po ang ating mahal na bishop, mamaya po ilalive po natin para hindi lamang po tayo mapagpala po sa mensahe ng Panginoon. Kundi, kasi po marami po nanonood po ngayon. Halos po buong mundo po nanonood po sa atin po pananambahan sa Panginoon. Kaya po, ganun po na nagre-request po kami na ilimit lamang po natin magla-live po. At pagkatapos po, i-share na lamang po ninyo, na message po, i-share na lamang po natin para mapanood din po na ating mamahal sa buhay. Ako po, ilubos na nagpapasalamat sa Living Water, Kasi ako po, sa totoo lang, sa boses po, talagang wala ako. Kahit gusto pong umawit, hindi po ako makawit dahil mas maganda po pag umawit ka dito, ay make sure, ay mapagpala po, yung maapakinig po ng mensahe po sa magitan po ng awitin. Hindi po yung magiging katatawanan po dito. So which is, malaya po tayo umawit, pero mas maganda pag umawit ka, ay the best po ibigay natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya, lubos po ako nagpapasalamat sa Diyos dahil marami pong mga aawit dito sa Living Water. Hindi po nangangawit. Yung mga nangangawit na nakaupo lamang, kundi mga aawit sa Panginoon para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya po, alam ko po ay talagang nag-uumapaw na po yung pagpapala po spiritual na atin po na-receive. Amen po ba? Sa mamagitan pa lamang po ng awitan, especially po sa mga nakaraang services po natin, ay lalo po tayo pinagpala po sa Word of God. Alam po, mas higit po ngayon, ay lalo po tayo pagpapalain ng salita po ng Diyos. Dahil po, nakakalungkot mo po isipin na this is the last Sunday po na mag-speak po ang ating mahal na bishop. Ito pong taon na ito, next year po, pabalik pa naman po siya. I mean po, ito pong year na ito, last na po natin sa maririnig na magsasalita po dito sa harapan. But one day po, sa mamagitan po ng internet, wala po makakahadlang po na upang marinig po natin ang ating mahal na bishop. Sa mamagitan po pag-deliver po ng mensahe sa atin. Kaya po, tayo alam po namin, mamimiss po namin at alam po ninyo kung gaano po namin kayo kamahal at higit po sa lahat kung gaano po nyo kamahal ang bawat isa po sa amin dito. Tatay ko po kayo, spiritually talagang saludo po ako sa Diyos sa buhay nyo dahil napakalaki po yung blessing sa gawain po dito sa Paris. Talagang mamaya na iyakan sa El Segundo. So, tawagin na po natin ang ating mahal na bishop. Ihanda po natin mga puso po natin, yung mga cellphone po natin, pag-silent po natin. Salamat po. Okay, thank you so much, Pastor Nelson. Good afternoon, everyone. Okay, kayo po ba'y masaya ngayong araw na ito? Alright, so mixed emotion po. Brother Roxon, pinaiyak mo ako hindi mo man lang kami pinaghanda, paiiyakin mo pala kami ngayong araw na ito. Iba po kasi yung nagsasalita from the heart. So, of course, we need to pray for him because this is not easy, po? But if we will just allow God to operate and to work in our lives, yung mahirap po, magiging madali po yan. Amen? Kasi lahat naman tayo dito, kung tayo lang, hindi naman natin talaga kakayanin. Pero biyaya ng Diyos, sa makapangyarihang gawa ng Diyos, ang lahat po ay nagiging posible. Kaya I'm very happy. And this is your first time na nagsalita ka, and this is my first time na narinig kita. Okay, so kaya sobrang na-encourage ako sa iyong testimony. And siguro po, bago ako mangaral,
Gusto kong gamitin ang pagkakataong ito to express my gratitude to the members of the church. Of course, ating puting pastor at sa kanyang pamilya, si Nanay Pioli. Siyempre, mahirap hindi po pasalamatan si Nanay Pioli. Talagang all around si Nanay Pioli. Ano? So, again, Pastor Nelson, thank you so much, Ma'am Alma, sa pamilya, Nanay Pioli. At ganyan din naman sa ating magiting na diakono na nung umpisa pa lang sila na ang naging instrumento para kami ay imbitahan at makarating dito, ha? Yung pamilya po nila Deacon William, deacons and members of the church, your hospitality, your generosity, your love, your sweetness, your smile, diba? So, tapos yung inyong mga hindi napapagod na pag-agapay sa gawain ng Diyos, yung inyong malalim na pagmamahal sa salita ng Diyos, talagang nakaka-inlove kayo. Amen? So, I am very happy na ngayon po ay binigyan kami ng pagkakataon ng Panginoon to again, ang fulfillment po ng buhay natin bilang Kristiyano, alam niyo po kung ano? Yung magkaroon ka ng epekto sa buhay ng iba at epekto sa positibong paraan. Okay? At ang isa po sa dapat maging pagkakakilanlan sa Living Water Baptist Church, Paris, o sa lahat ng Living Water Baptist Church, ang pagkakakilanlan po sa atin, tayo po'y buhay na nakikinig sa buhay na salita ng Diyos. Amen? So the Word of God is quick and powerful. The Word of God is alive. So dapat po ang mga tunay na Kristiyano ay alive sa gawain ng Panginoon. Matthew chapter 23, please. To all our visitors, thank you so much for your presence. At ang prayer po namin, maging blessing po sa inyo ang pakikisama nyo po sa amin ngayon. At nawa ito'y maging simula pa lang ng matamis na pagsasama natin sa gawain po ng Panginoon. Kayo po ay amin pong malugod na tinatanggap sa samahan at sa grupong ito, sa kalipunan ito. At ang amin pong nais, especially to all first-timers, yung as in first time na nakakapakinig ng salita ng Panginoon. Of course, ang main concern po natin ay yung pong message of salvation. Alright? Let me request everyone to please stand up as I read our text. Binasa po kanina yung bandang hulihang bahagi. So yung later part ng Matthew chapter 23. So babasahin ko po beginning verse number 1, and please follow me silently in your Bible, and please listen very carefully and try to understand the verses. Okay? Matthew chapter 23, beginning verse number 1. Then spake Jesus to the multitude and to his disciples, saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do, but do not ye after their works, for they say, and do not. And for they bind heavy burdens and grievous to be borne, and lay them on men's shoulders, but they themselves will not move them with one of their fingers. But all their works they do for to be seen of men. They make broad their phylacteries and enlarge the borders of their garments, and love to the uppermost rooms of feast, and the chief seats in the synagogues, and greetings in the markets, and to be called of men Rabbi or Rabbi, Rabbi, Rabbi. But be not ye called Rabbi, for one is your master, even Christ, and all ye are brethren. And call no man your father upon earth, for one is your Father which is in heaven. Neither be you called masters, for one is your master, even Christ. But he that is greatest among you shall be your servant. And whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. But woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye shut up the kingdom of heaven against men, for ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites!
For ye devour widows' houses, and for a pretense make long prayer, therefore ye shall receive the greater damnation. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more than child of hell than yourselves. Woe unto you, ye blind guides, which say, Whosoever shall swear by the temple, it is nothing, but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor. Ye fools and blind, for whether is greater than the gold or the temple that sanctifieth that gold? And whosoever shall swear by the altar, it is nothing, but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. Ye fools and blind, for whether is greater, the gift or the altar that sanctifieth the gift? Whosoever or whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon. And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein. And he that shall swear by heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. These ought ye to have done, and not to leave the other undone. Let us come to the Lord in prayer. Our gracious, loving God, our Heavenly Father, thank you so much for this great opportunity once again to gather together in your name. Lord, bless our service today. Empower your humble servant. Fill me with your Holy Spirit, Heavenly Father, and please meet the needs of your people. Even our visitors this morning, may this message be a blessing to them. Save them, O God, we pray. Thank you so much, and we would like to commit to you this message, so Lord. Empower this message and bless the heart of your people today. For all of these things we ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, please be seated. Ano po tayo? Now, intentionally, binasa po natin yung kabuuan ng chapter. Kanina po sa scripture reading, nagsimula po doon sa verse number 25. Alam niyo po, yung salitang woe, ito po ay kung saan mabigat na salita po ito sa Aba. Diba? Ito po yung salitang ginagamit na may kukonsider po nating hard words. Mabigat na salita, mga kapatid, na kapag ka po ito ay ginamit, lalo na ng Panginoon, medyo talagang matindi po ang nais niyang iparating at ipadama doon sa kanyang sinasabihan. Now, ang ating pong mensahe ay magbibigay pansin sa isa pong popular na relihiyon nung panahon ng ating Panginoon. At ito po ay ang relihiyon ng Pariseo. Gusto ko pong sabihin sa inyo na kung religion at religion lang ang pag-uusapan, even during the times of our Lord Jesus Christ, meron na pong mga religion. At na-mention ko po sa inyo na way back then, ang mga religion po na masasabi po nating sikat, wala pa po yung mga relihiyon sa panahon natin ngayon. Noon po ang mga sikat na relihiyon, popular religion, the five popular religions during the time of our Lord Jesus Christ, the Essenes, the Herodians, the Zealots, the Sadducees, and the Pharisees. Maring hindi po kayo pamilyar doon po sa ibang relihiyon na nabanggit ko po sa inyo, pero yan po yung five popular religion nung panahon ng ating Panginoon. Pero titiyakin ko po na sa mga nagbabasa ng Biblia, yung pong dalawang sikat na sikat, at ang dahilan kung bakit sila sikat, sapagkat sila po ang laging kakonfronta ng ating Panginoon, ito po ay ang Sadducees and Pharisees. At ang ating pong binasa ay ang patungkol sa pangungusap at pagsasalita or even confrontation of our Lord Jesus Christ to the Pharisees. Alam niyo po, diyan tayo dapat mag-isip. Kasi kahit nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, kung sino pa ang mga nasa relihiyon, yun pa ang kasalungat ng ating Panginoon. They are actually the ones opposing our Lord Jesus Christ, questioning our Lord Jesus Christ.
And even nowadays, I can say na maraming religion po, imbis na maging open sa Bible, ang nangyayari po, porque hindi ka relihiyon, right away, sarado na kaagad ang kanilang kaisipan at maging ang kanilang kalooban. And that is the reason why hindi po nakakamtan ang tunay na kalayaan at ang tunay na kaligtasan. May relihiyon ka, pero wala kang Kristo sa puso, sa impyerno tayo pupunta. Pero kapag ikaw ay nagkaroon ng mababang kalooban na umamin ka sa iyong makasalanang kalagayan, nagsisi ka, tumalikod ka sa kasalanan, at binuksan mo ang puso mo para sa Panginoon, ang sabi ng Bible, ikaw ay ligtas, at kung si Kristo ay totoong nasa iyo, kung ikaw ay ligtas, mga kapatid, yung wala kang relihiyon na mayroon kang Kristo, ay sapat. Amen? Amen. Because religion is not the issue. At yun nga nakakalungkot minsan. Mag-iimbita ka ng Bible study, ang isasagot sa'yo, may religion na kami. Just try to imagine. Yung religion nakahadlang para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, and another thing, manonotice nyo po na kapag kausap mo, ang kanyang patayan at ang kanya pong ipinagtatanggol ay relihiyon, kahit po anong salita ng Diyos ang basahin mo, sarado na ho kaagad yung isipan. Kaya nga sabi ko po, disadvantage po yon. Disadvantage po, mga minamahal, na tayo po ay lalapit sa Diyos na bias. Maganda po pagka nagbasa ka ng Bible, empty ka para punuin ka ng Panginoon. Maganda po pag nakinig kayo ng mensahe ng salita ng Diyos, open ka at empty ka para punuin ka ng Panginoon. Hindi yung makikinig ka pa lang, meron ka na kaagad gustong ipagtanggol at ang iyong batayan, kung ito po'y aakma ba sa reliyon o hindi. Mga kapatid, religion cannot save you. Amen. Wala pong relihiyon na makapagliligtas sa tao. Kaya nga sabi ko po, kung may dapat yakapin po tayo, pasalamatan, papurihan, paglingkuran, at paglagakan ng ating buhay, ito po ang Jesus na nagmahal sa atin. Amen? Amen. Now, balikan po natin. Alam niyo po ba na isa sa matinding relihiyon nung panahon ng Panginoon, yung mga Pariseo? Ito po yung mga maalam sa kautusan. Ito po yung mga maalam sa mga kautusan. Ito po yung mga bihasa pagdating sa Book of Laws. Ano po? Ito po yung Pentateuch, yung first 5 books sa Bible. At ito pong mga Pariseo, meron pong mga katangian sila, meron silang mga pag-uugali, meron po silang mga gawi na kung saan po talagang ayon sa binasa po natin, mabigat ang confrontation ng Panginoon, mabigat ang rebuke ng Panginoon. Now, gusto kong sabihin na ang mga Pariseyong ito ay lumalabas na hindi mananampalataya. Okay? So, at kung papansinin nyo po, napakaraming mga bagay, yung mga nababasa nyo po, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, woe unto you, Pharisees and scribes. Lagi po, mga kapatid, paulit-ulit po yan. At alam nyo po, ilan yung mga bagay na magandang bigyang pansin po natin. Okay? Punta kayo sa Bible ninyo. Ang sabi po, mga kapatid, ng verse number 30, but woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites. Ito na po ang sabi for ye have shut up the kingdom of heaven against men. For ye neither go in yourselves, neither suffer ye them that are entering to go in. Dahil sa relihiyon nitong mga ito, sarado po sila, kaya sarado rin ang langit sa kanila. Ang problema, pati yung mga gusto, nasasarahan. Diba? Yun po ang kanilang obvious at ipinakikitang problema dito. Verse number 14. Woe unto you, scribes, Pharisees, hypocrites, for ye devour widows' houses, and for a pretense make long prayer, therefore ye shall receive the greater damnation. Ito naman po yung mga idinadaan po doon sa pa-spiritual effect. Yung bang pananalangin na kung saan para pong inaanunsyo na nagpapakahaba-haba ng doon po idinadaan. Sa napakarami pong mga pananalita o litanya sa pananalangin, yun po ang sinasabi ng Panginoon sa mga Pariseo. Mga kapatid, mga minamahal, verse number 16. Woe unto you, ye blind guides, which say, whosoever shall swear by the temple, it is nothing.
But whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor. Ye fools and blind, for whether is greater, yung bang gold o yung temple? Hindi ba? Ang sabi po niya, the gold or the temple that sanctifieth the gold. Or whosoever shall swear by the altar, it is nothing, but whosoever sweareth by the gift that is upon it, he is guilty. Ye fools and blind, for whether is greater, the gift or the altar that sanctifieth the gift. Okay? Try to put understanding on that. Ano po? Binabasa po natin, 23. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye pay tithe of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. Tingnan niyo po yung kung paano po nililiwanag ng Panginoon yung punto na kinukonfronta niya sa mga ito. Dinadaan sa ilang mga bagay na mag-aalis po, mga kapatid, yung attention sa mas mahalagang bagay. Amen. Sa mas importanteng bagay. So yun po yung pinaka-idea. Verse 25. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you may clean the outside of the cup and of the platter, but within they are full of extortion and excess. Okay, verse 27. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye are like unto a whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and all of uncleanness. Even so ye also outwardly appear righteous unto men, but within ye are full of hypocrisy and iniquity. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, because ye build the tombs of the prophets and garnish the sepulchres of the righteous. Okay? Pansinin niyo po ang lahat ng mga pangungusap ng Panginoon ito. And you know what? In this message, medyo mabigat po ito, kaya please, fasten your seatbelt. Amen. Come on, preach on. The message that I would like to share with you today, ang title po is Pharisees in the House of God. Amen. Pwede niyo po ilagay na subtitle, The Pharisee in You. Yeah. Amen. Kung ang mga Pariseyo, ganun po sila, kasi nga Pariseyo sila eh. Kung ang mga unbelievers, ganun sila, kasi nga unbelievers sila eh. Right. Pero ang isang bagay na dapat nating isipin, at ngayong hapong ito, I believe, if you are sincere that the reason why you are here, because you really want to understand the message and the Word of God, and you really want to make yourself or your life right with God, then, ito na po magandang pagkakataon. Be open. Amen? Amen. Mga kapatid, sa paanong kalagayan po nangyayari yun? Pariseyo sa bahay ng Panginoon? Pariseyo sa atin? So, ang simpleng gusto ko pong sabihin mga kapatid is the spirit or the characteristics of the Pharisees. Na baka mamaya, Kristiyano tayo ng Kristiyano. Na baka mamaya po mga kapatid, hindi natin namamalayan yung palang mga taglay na katangian at pagkakakilanlan sa mga Pariseyo, nakapapasok sa bahay ng Panginoon. Now, ano po mga bagay na pwede nating makita at masalamin ngayon ang ating mga sarili sa mga bagay na makikita natin? Alright, ano po yung nabasa yung paulit-ulit na karugtong? Kapag ka sinasabi po ng Panginoon, woe unto you, Pharisees and scribes. Ano karugtong? Hypocrites. Wala bang hypocrisy sa bahay ng Panginoon? Come on. Come on. Wala bang mga hipokrito sa bahay ng Panginoon? So I believe it is good for us to somehow understand kung ano bang ibig sabihin ng hypocrite. Ayoko na pong magpakalalim ng paliwanag tungkol sa hypocrisy. Dahil dito po sa ating konteksto, ito po yung yung behavior na kung saan ipinagagawa mo sa ibang tao, yung ikaw naman mismo hindi mo ginagawa. O kaya, nag-aalyo ka sa mga tao nang hindi ka naman gano'n. Yung po bang pakitang gilas. Yung bang kung mag-appear tayo sa mga tao, kala mong okay na okay tayo, pero deep within, hindi pala. Yung pong kunwari, ayos na ayos sa harapan mo, pero pag nakatalikod, iba pala. Hipokrito. Preach. Nakakalungkot yan pagka nasa loob yan ng bahay ng Panginoon. Right. Nakakalungkot yan kapag nakikita yan sa mga nagsasabing Kristiyano.
Ha? Kapag ka po itong katangian ng ito nasa sa iyo, tanong mo sa sarili mo, Kristiyano ka ba talaga o Pariseyo ka? Good. Hindi yung galing ng Kristiyano, pang-Pariseyo yan. Amen. Pero sad to say, nangyayari po yan. Mga miyembro ng gawain, mga napapasok sa church na kung saan mapagpanggap, nandun yung pretension. Akala mo okay na okay, akala mo ayos na ayos, akala mo spiritual na spiritual. Pero sa totoo lang, ang lahat ay pawang pagpapanggap. Amen. Amen. Praise God. Ang buhay sa mundo nakamiti kahit hindi totoo. Yun. Maganda. Bulak na. Mga kapatid, naiintindihan niyo po? Alam niyo po, parang sumpa yung salitang woke. Yung salitang woke, napakabigat na salita po niyan eh. Ha? Napakasakit, napakabigat, sapagkat ito po'y parang salita na ginagamit ng idea po, parang curse din po, parang sumpa. At sa Diyos po, kasumpa-sumpa yung mga hipokrito. Right. Sa Amen. Diyos po, kasumpa-sumpa yung mga mapagpaimbabaw. Right. Kaya nga ang dapat ho, yung mga Kristiyano ang sinasabing, magpakatotoo ka. Amen. Amen. Di ba, hirap po na amen? Bakit? Kasi nga hindi tayo hipokrito. Di ba? Kapatid, may enjoy nyo ba? Nakasakasama nyo yung hipokrito? Oo. Natutuwa ba kayo na meron kayong, di ba? Yung kapag kakaharap nyo, kala mong ayos na ayos, pero pag nakatalikod ka pala, gulpi sarado ka. Yung pangiti-ngiti sa harap mo, pero matalikod lang, ngiwi pala. Di ba? Sometimes, yun ang problema. Mga kapatid, ang lugar ng bahay ng Diyos ay dapat lugar ng mga totoo at hindi ng mga hipokrito. Amen? Amen. Sapagkat ang Kristiyano po ay dapat mabuhay sa kung ano ang totoo. Marahil may kahinaan tayo, marahil may kapintasan tayo, pero huwag tayong mag-akto ng hindi talaga ganun. Itong mga ito, puro pakitang tao. Pagka nananalangin, para bang idinadamba na ba, ipinaririnig pa sa lahat. Kapag ka po sila, mga kapatid, ay may gagawing kabutihan, parang gusto nila ipamamayagpag. Ito pong mga tao, ito mga kapatid, ang kanilang kalooban, napaka pangit nung ginamit na salita ng Biblia. Yung para daw pong nicho na pinaputi sa labas. Di ba? Naku, talagang todo pagod pinturahan ng puti ang nicho. Pero kahit gaano kaganda po ang nicho, ano ho laman niya? Hindi ba napakasakit? Ang mga hypocrite doon itinulat na nagpapakaputi sa labas, nalagaan yung napakalinis sa labas, nalagaan yung parang totoong-totoo sa labas, pero ang loob naman pala, mga karubihan at mga masasamang bagay. Kasi nasa revival tayo eh. Kaya ho, huwag na tayo magpaimbabaw. Ha? Kung nakita natin na meron pong hypocrisy sa buhay natin, luhuran natin ng Diyos mamaya. Amen. Tayo ng tawad sa Kanya. Amen. Magpapaawa tayo sapagkat alam ko na may habag ang Diyos. Amen? Amen. Pagka itinuring yung magaang tong mensaheng ito, aba, ewan ko po, mga kapatid. Para sa akin po, bigat nitong message na ito. Right. Diba? So, hypocrisy. Nangyayari po yan, mga kapatid. Ito po'y nagaganap sa gawain ng Diyos na may mga mapagpanggap, na may mga kalamong totoo. Kaya ho, hindi nakapagtataka. Isang araw, may problema ang church. Why? Sapagkat may mga tao na hindi totoo. Yan po ang mga Pariseo sa bahay ng Panginoon. Right. Ah. Right on. Hypocrisy. Isa sa hindi maitatangging ugali ng mga Pariseo, hipokrito. Ikalawa po mga kapatid, na makikita niyong katangian ng mga Pariseo, ng mga ugali ng mga Pariseo, haughty, high-minded. Ang ibig ko pong sabihin, mataas, matayog, mga kapatid. Yung po bang ang gusto nila lagi, yung sila yung bida, yung sila yung magaling, maganda nakikinig kayo dahil baka mamaya, ako yun ah. Right. Yung bang
Mga miyembro na minsan natitisod. Bakit? Hindi man lang nabanggit ang pangalan ko. Hindi man lang ako pinasalamatan. Hindi man lang kami ni-recognize. Ganun ba ang dahilan kung bakit ka gumagawa? Dahil gusto mo bida ka? Yun sila. Gusto ng mga Pariseyo, bida sila. Kaya lahat mga kapatid, pati panglilimos nila, gusto nila pag manglilimos, kitang-kita. Bakit? Para sikat. Amen. Gusto nila pag nasa church, sila papansinin. Kailangan po sila ang magaling. Kailangan po sila ang bida. Mga kapatid, kung tayo po ay nag-aaral ng banal na kasulatan, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang isa sa dahilan kung bakit sila'y naging kasumpa-sumpa sa Diyos, kung bakit ang Diyos gayon na lamang ang konfrontasyon at rebuke sa kanila, because yung mga ganong pag-uugali po, hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Di ba? Mga kapatid, alam niyo po bang mas masarap maglingkod na kayo ng Diyos ang nakakaintindi? Very good. Kasi alam ng Diyos yung tunay eh. Alam ng Diyos yung 295. Amen? Alam ng Diyos yung kapag ka nag-praise the Lord ka, totoo sa puso mo, praise the Lord. Yes, May Lord. mga tao po, praise the Lord ang praise the Lord sa bibig eh. Pero yung puso naman, ang layo-layo sa Diyos eh. Diba anong sabi ng Panginoon? These people, this nation, praise me with their lips, but their heart is far from me. Kung makapuri, wagas. Kung maka-praise the Lord, ang luto, praise the Lord. Hallelujah! 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 Yeah? Yung kumbaga sa mga anyo ng spiritual, kala mo napaka-spiritual, pero magugulat ka, hindi naman pala nagbibigay, hindi mo maasahan sa paglilingkod, ang gaang-gaang ng tingin sa service, na parang ang babaw ng tingin sa gawain, hindi bibig mo, puso mo ang issue ng Panginoon. Amen. Ang mabigat, kaya pala hindi na naglilingkod, kasi pala hindi naging bida. Nagkaroon ng project ang church, ang laki ng binigay niya, pero di man lang pinagkit ni Pastor. Pagod na pagod dahil nagsakripisyo para sa mga activities. Hindi man lang nag-isip ni Pastor ang mga pagod natin. Si Pastor ba? Yung ba ang issue ng paglilingkod mo, si Pastor? Yun ba ang issue ng paglilingkod mo, yung mga kapatid? Hindi ba dapat kaya tayo naglilingkod? Kasi mahal natin ang Diyos. At yung ginagawa natin, ang mahalaga, hindi ba nakita ni Pastor, hindi ba nakita ng kahit sino, ang tiyak na tiyak tayo, nakita ng Diyos. Amen. And the Bible says, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. O yan ang problema mo ngayon. Nahahalata ka tuloy. Na kaya mo lang pala ginagawa iyan, Pariseyo ka. Gusto mo, doon ka sa mga kitang dako. Sabi ko nga sa mga kababaihan, hindi nga tayo mag-o-ordain ng diakonisa rito. Pero, sa totoo lang, may mga diakonisa sa idea po ng kahulugan ng salita, sapagkat ang salitang dikon, ang ibig sabihin niyan, servant. Si Pepe nga po, mga kapatid, lingkod eh. Kaya lang po sa church kasi, gusto lang natin sumunod sa Bible na ang mga babae, doon po sila sa bahagi. Alam niyo po yun, simple lang. Huwag yung kababae mong tao, gusto mo ikaw bida dito sa pulpito. Come on, come on. Kaya linaw-linaw ng talata eh. Di ba? Yung po ba ang dahilan kung bakit tayo na-open? Kasi sa church, dyan sa Baptist, hindi pinapayagan ng mga babae na manguna. O di nahalata ka na kaya mo ayaw dahil ang gusto mo, yung kita ka. Ang pinakamasarap na bahagi ng paglilingkod, yung Diyos ang nakakakita sa iyo. Kaya nga dito, isipin niyo po, tingnan niyo yung pulpito niyo. Kinunan ako ni Preacher Andy, halos ang kita rito, noo ko lang. Kumbaga, hindi na ako para manalangin pang itago ko sa pulpito.
pulpito nyo, tago-tago na. Kaya sabi ko, Preacher Andy, tumayo ka na. Ang parang mga kapatid, alam niyo po, yun ang ugali ng mga Pariseo. Kailangan sila pupurihin, kailangan sila ang tita, kailangan sila nasa unahan, kailangan sila yung kitang-kita, kailangan sila yung sikat, kailangan... Hindi ba ganun yung mga high-minded? Hindi ba ganun yung mga haughty? Yung pag may nagawa, gusto niya, dapat kilalanin yung ginawa ko. Mga kapatid, kung Diyos ang concern mo, walang ka-problema. Wala kang kahit maliit na ginawa para sa Diyos na hindi niya nakita. Amen. At ang sabi niya, napakatapat ng Diyos. Amen? Amen. Lahat siya. Kaya hindi ngayon i-order natin yung mga deacons, yung preachers. Hindi ibig sabihin, higit sila sa inyo. No. Kaya lang may sistema kasi sa gawain ng Diyos. Alam mo naman lahat kayo, puntahan natin dito. At pagka lahat kayo, preacher, wala rin makikinig. Mga kapatid. Hypocrisy, haughtiness, high-mindedness. Pangatlo po, yung holier than thou attitude. Yung ba laging ang dating niya, mas magaling ako sa iba. Diba? Para bang lahat mali, ikaw lang ang tama. Naalala niyo po ba yung pumunta sa harapan ng templo, yung Pariseo at saka yung Publikano? Diba? Nanong harapan na ang Panginoon, ang sabi po nitong Pariseo, thankful eh. Lord, thank you Kasi ako, ang bait-bait ko. Bigay ako ng bigay ng tithes. Diba? Tapos, nag-aayuno ko. Tumutulong ako sa kapwa ko. Ganyan ko Para bang yung kausap niya hindi alam. May mga taong ganyan eh. Para bang hindi alam ng Diyos na kailangan pa talaga. Lord, nakakita mo naman siguro Ibang klase. Nagpuyat ako, Panginoon Sipin ko siya, Panginoon, nagpuyat ako. Samantalang yung iba, tingnan mo. Nagpuyat ka, tutulog. Naranasan niyo na ba yun? Yung napuyat kayo matutulog? Hindi si oras ng gabi, tulog pa kayo mga kapatid, mula umaga. Diba sometimes may tendency ka na mag-blame ng iba Yung pa parang api ka, yung pag ikaw lang naglingkod at yung iba hindi gumagawa, parang mapakiramdam mo, nalabangan ka nila. Mali! Yung hindi naglilingkod, yun ang nalabangan mo. Right. Amen. Dahil ano aasahan ng mga hindi naglingkod? Kaya kung may ginagawa ka para sa Panginoon, gawin mo lang. Pero huwag mong gawin lisensya para ang tingin mo, magaling ka, mabuti ka, mahusay ka, tapos lahat na lang ng tao, wala ka na yatang taong walang nasabing masama. Alam niyo po yun, yung mga miyembro may keep of criticism. Yung bawat tao makita niya, yan naman kung tuturusin, wala naman talagang, kung titignan mo ako, mali siya. Lahat ng tao mali, puro ikaw ang tama. Yung ang dumi-dumi ng tingin mo sa iba. Di ba? Mga kapatid, kung may kahinaan ng iba, hayaan po natin na ang Diyos ang gumawa sa kanila. Amen? Let us pray for them. Pero huwag kang mag-acto na parang ikaw, walang kahinaan. Pero minsan, ang hirap din sa church, Pagka may mga nag-aacto na kapag parang, hindi naman po ito lisensya, na okay lang, na manatili ka sa kahinaan. Diba? Pero yung holier than thou attitude, dito na rin pumapasok yung kanilang ugali ng pagiging self-righteous Diba? Yung parang lagi na lang sila ang tama. Diba? Yun po yung point na nais kong bigyang pansin po natin. Simple po yung message natin, pero ang halaga Kasi grabe po ang galit ng Panginoon Grabe po ang confrontation ng Panginoon sa kanila Grabe po ang mga salitang binitawan ng Panginoon. Sabi ko nga yung sinabi lang ng Diyos na woe unto you. Ito pa lang dapat gumising na sa atin sa katotohanan that if we are a genuine believer, we should not live, diba? In hypocrisy. Yung merong haughty spirit and haughty mind. Alam nyo, dito raw po sa mga last days, kasama po sa perilous times, yun daw pong mga tao, ang sabi po ng Timothy, chapter 3, 2 Timothy chapter 3, these know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, proud, boasters, blasphemers, temple, unholy, high-minded, heady, high-minded, traitors, lovers of pleasures. Yan po yung mga kaugalian na makikita natin sa mga panganib ng huling panahon. So yun po kataasan.
Kaya sabi ng Panginoon, yung nagpapakababa, yun ang itataas. Pero sila po, ang gusto nila, sila yung nasa itaas. Mm. Di ba? At ang masakit pa, lahat ng tao, di ba, kinokondemn nila, Mm. holier than thou. Eh minsan po, kahit sa mga Baptist, magugulat kayo. Kahit sa mga churches. Di ba? Kung mamintas ng ibang church, gano'n na lang. Para bang sila lang ang tama. Eh sabi ko nga, alam niyo po ba na pati program natin sa church, wala namang detailing nakalagay sa Bible kung paano yung program ng church. Eh minsan ang attitude mo, pag yung program nyo, iba sa program ng ibang church, parang evil na kagad yun sa iba. Oh, come on. Programa lang yun, mga kapatid. Tama. Ngayon pag nakita sa Bible na kaya natin naging program, nakalagay dyan, opening prayer, scripture reading, di ba? Ang masama lang, yung umpisa ng service, closing prayer kagad. Hindi ko naman, kahit naman siguro sinong tao mag-iisip. Yung kasi church to, ang umpisa ng gawain nila, closing prayer, di ba? Yung pastor naman na walang hilig sa offering, umpisa pa lang offering na. Mga kapatid, ang ibig kong sabihin, huwag tayong maging masyadong condemning at critical. Wag! Di ba? Sa totoo lang, hindi naman tayo judges eh, di ba? Hindi naman tayo ang maghuhusga, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Bible, judge not that you be not judged. So, wag kong masyadong ang tingin natin yung, parang tayo holy. Pero ang totoo nun eh, pag service lang naman yun, lagi kang holy, ano? Laging huli sa service. Holy. Tapos paglabas si pastor, nakita ka sa labas kung anong ginagawa mo, holy. Yung holier than thou attitude. Diba? Be righteous. Huwag kang maging self-righteous. Tama. Huwag kang maging condemning. Mga kapatid, yun po ang attitude ng mga tao. Mm. Ano pa po ang makikita natin sa mga Pariseo, mga kapatid? Ano po yung una? Pangalawa? Pangatlo? Ayan. Ito po, dito tayo magtatagal. Hard-headed. Oho! Mga kapatid, siguro kung tayo lang mag-usap, magpilitan tayo, okay lang eh. Ipilit mo yung gusto mo, siguro mabibero pa natin yun kasi tayo to. Dahil baka tingin mo mali ako eh. Baka tingin mo mali siya eh. Baka tingin mo mali yung iba eh. Pero teka, tingnan nyo itong mga Pariseo. Alam niyo kung sino nakausap nila? Panginoong Jesus. Yung Diyos na kausap nila, Panginoon na nagsasabi, ayaw pa rin makinig. Eh, paano po natin i-apply sa ating modern day yan, sa modern time yan? Paano po yan? Ito yung mga miyembro na Biblia na ipinapangaral, ayaw pa rin maniwala. Ayaw pa rin sumunod. Ayaw pa rin gawin kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? Nangyayari po ba yan? Amen. Halimbawa, nag-usap tayo sa giving. Bakit po ba tayo nagtuturo ng giving? Ang tanong, nasa Biblia ba yan? Amen. Eh bakit po may mga negatibo sa giving? Oh, come on. Bakit po kapag nag-uusap ng giving, para bang craving ang dating sa'yo? Diba? Bakit pag nag-uusap ng giving, parang mukhang pera yung pastor? Sabi ko nga, sa isang mananampalataya na handang sumunod sa Diyos, lahat ng giving na nasa Bible, mga kapatid, as long na tama ang puso mo, walang kahit sinong po pwedeng magsabi na mali yan. At hindi dapat yan. Tataka ko eh. Tagapangaral ka ng salita ng Diyos, tapos papatikusin mo yung mga tinurong giving sa Bible. Oh. Ganun din po. Hindi lang naman sa giving. Doon lang ako inilit sa giving. Baka naman may dahilan kung bakit ganon. Baka may mga hard-headed po. Baka may mga hanggang ngayon, hindi pa rin nakasusunod. Mga kapatid, hindi nyo dapat tinitingnan to na yung mangangaral lang yan. Salita po ng Diyos yan. Amen? Ha? Yung iba po kasi, lalo na ito mga Pariseo, sa kanila po, mas kikilalanin pa nila ang tradisyon kaysa sa katotohanan. Okay? Medyo magsuri tayo, ha? Medyo magsiyasat tayo ng konti. Hindi ba napakaraming tao ganyan? Di ba? Pagka pinag-usapan yung mga kasabihan, naku po, masyadong affected. Di ba?
Yung kapag ka po mga salit-salit sabi ng tao, yung mga kinagisnan, Nangalay ka na. yung po mga kinamulatan, yung hanggang ngayon po mga kapatid, talagang masyadong particular doon. Pero kapag katalata ng Biblia, isinasa isang tabi. Diba? Yan naman Biblia eh. Nagawa lang ng tao yan eh. Eh yung kasabihan ba, kanino galing yun? Kaya nga sabi ko doon sa mga nasa Japan, na mga kapatiran po natin, ha? Sabi ko, alam nyo, ang magiging problema nyo dyan sa Japan, ha? Ang mga tao dyan, baka mas nakikinig dahil hapon eh. Eh, meron dalawang hapon na hindi natin dapat pakinggan eh. Alam nyo kung sino yun? Si Kuro-Kuro. At saka si Haka-Haka. Ha? Yan po yung maraming mga tao po mga kapatid. Grabe. At makalulungkot, minsan, Kristiyano na, miyembro na ng church, salita ng Diyos, ayaw pakinggan. Pero yung mga haka-haka, kuro-kuro, mas pinaniniwala. Mga kapatid, alam niyo po, sabi ko, may tatlong nagpapaikot sa buhay ng tao. Yung pong tradition, yung pong theory, at saka yung truth. Yung tradition po, ito yung nakamulatan, yung nakagisnan. At alam po natin, sa paglipas ng panahon, nagbabago yan. Yung theory, hindi po natunayan. Kaya ho ang tawag theory. Diba? Pero may mga tao po, sobrang manghawakan sa theory. Diba? Yung iba naman, sobrang kumapit sa tradisyon. Ang problema, yung tradisyon, hindi ba pangahawakan? Meron akong biro eh. Sabi nila, lalo na yung mga pamahiin, diba? Ako, pag kami nakasalubong ang pusang itim, diba? Huwag ka nang tumuloy sa pupuntahan mo. Kasi sigurado may mangyayaring masama. Kaya ito ngayon si Mister. Tawag kay Mrs. Love, hindi ako makakauwi ah. Alam mo naman. Kasi nakasalubong akong pusang itim pa uwi eh. Hindi ba dapat huwag na akong tutuloy? Kaya hindi na lang muna ako uuwi ngayon. Ang problema, gabi-gabi, may nakakasalubong ako. Yari. Ano ngayon na nangyari? Alam na, Pastor. Yung pusang itim. Baka yung pusang itim. Hindi naman pala ikaw mamalasin, yung pusang itim pala ang mamalasin. Nagalit na si Mrs. Hindi laging ang birang pusang itim yan ha. Matagal tuwing uuwi ka ha, tumatawid ha. Oh, sinasalubong ka ha. Sino ba yung pusang itim na yan? Yari, ang pusang itim. Minalas. Ha? Naniwala pa tuloy sa malas eh. Hindi ka pwedeng magsandig ng buhay mo sa tradisyon. Hindi po pwede. Ito po parang may kapilosopuhan. Eh pero ganyan din po yung mga pilosopo. Eh kung saan ako nagising, di ba? Ay doon na ako. Ha? Hindi na ako para magbago. Mga kapatid, ang literal ganito eh. Hindi ba ang tao pag nagising, minsan may yuta, di ba? Di ba? Oh, eh nakita ka ng tao. Uy, may yuta. Ano, sasagutin mo? Ano sabihin mo? Ano pakialam mo, ha? Ganito na ako nagising. Ganito na ako. Di ba pag kami nagsabi sa yung ganun? Ganun ba? Sisimple ka pa. Tatanggalan mo yan. Amen. Kasi hindi maganda na nagising ka na meron noon. Sa spiritual side, ganun din po. Kung meron tayo nakagisnan na mali, kung meron tayo nakagisnan na hindi nasa Bible, kung meron tayo nakagisnan laban sa Diyos, kung meron tayo nakagisnan na hindi ayon sa itinuturo ng banal na kasulatan, mga kapatid, ano sasabihin mo? Magmamatigas ka pa rin? Parisay. Amen. Gano'n ang mapasis. Wala silang pakialam sa kung anong sasabihin ni Jesus, basta sila, ipipilit nila kung anong gusto nila. Mark chapter 7, please. Mark chapter 7. Buksan niyo po ang inyong mga Bible. Mark chapter 7. Ito, pansinin niyo po ito. Ho. Isang halimbawa ito na po pwede po natin pagbatayan nung sinasabi ko sa inyo. Ang sabi po ng verse number 1, Then came together unto him the Pharisees and certain of the scribes which came from Jerusalem. And when they saw some of his disciples eat bread with the defiled, that is to say, with the unwashed hands, they found fault. Kasi nga ito, holy earth daw, laging ang tinitingnan, yung may pupulat, may pipinta sa iba eh. Okay? Verse number 3. For the Pharisees and all the Jews, except they wash their hands off, eat not, holding the tradition of the others. And when they come from the market, except they wash, they eat not.
and many other things there be, which they have received to hope, as the washing of cups and pots, brazen vessels, okay, and of tables. Then the Pharisees and scribes asked him, listen to this, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? Kino-question nila, Panginoon. Bakit yung mga disipulo mo? Diba? Hindi kinikip yung tradisyon. Okay? Ano po ang sabi po ng Panginoon? Verse number 6. He answered and said unto them, well hath Isaiah prophesied of you hypocrites, as it is written, these people honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men, for laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups, and many other such like things ye do. And he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. For Moses said, honor thy father and thy mother, and whoso curseth father or mother, let him die the death. But ye say, if a man shall say to his father or mother, it is korban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me, he shall be free, and suffer him no more to do oath for his father or his mother, making the word of God, listen to this, ano sabi po? Making the word of God of none effect, through your tradition which ye have delivered, and many such like things do ye. So, isang maliwanag na tagpo at konfrontasyon. Kaya mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo ito, na ito pong pinag-uusapan natin, literally, mga Pharisees po talaga sila. Pero ang mensahe po natin, yung spirito, yung attitude, yung pong kaugalian ng mga Pariseyo, nakakalungkot man, nakakapasok sa church. Di ba? Eh dito sabi niya, full well you reject the commandment of God, that you may keep your own tradition. Ano ba talaga mas mahalaga sa'yo? Sabi ko nga, doon mo ba sa tradisyon ilalagak ang buhay mo? Ang tradisyon nababago yan, hindi mapangahawakan talaga yan. Yung theory, kaya theory yan, hindi napatunayan yan eh. Ang isang popular na theory, yung tao raw galing sa... Papayag ba kayo? Kapupogi namang unggoy niya. Diba? Sabi ko nga, common sense. Kung yun ang theory, at lalabas sa tama yung theory, sana ho, yung lahat ng unggoy, di ba? Eh naging tao na. Nung tumanda sila. Bakit may mga unggoy na ang tanda na, unggoy pa rin? Kaya wag kayong paunggoy sa Hindi ba napakalaking kalapastanganan po yan? Ang Biblia po ang sabi, nilikha ang tao ayon sa wangis ng Diyos, tapos ipapasok mo ang turo at ang theory na galing sa unggoy ang tao. Pero ayon po sa kasaysayan, yung mismo nagbigay ng theory na yan, binawi rin po niya yan. Mga kapatid, kaya kung ako kayo, wag tradisyon, wag theory, doon tayo sa truth. Amen. Ha? Ang sabi ng Bible, sanctify them through thy word is truth. And you shall know the truth, and the truth shall set you free. Amen? Doon tayo sa katotohanan, mga kapatid. Doon tayo sa nakalagay sa Biblia. Huwag tayo tumulad sa mga Pariseyo. Panginoon na, nagbabatigas pa rin sila. Pinipilit pa rin nila ang kanilang kagustuhan. Napakarami pong tao sa panahon natin na bagamat hindi Pariseyo ang kanilang religion, meron silang pansari-sariling religion, pero katulad ng Pariseyo, ipinipilit ang kinagisnan, ipinipilit ang tradisyon, ipinipilit ang karunungan at kautusan ng tao at isinasa isang tabi ang kautusan ng Diyos. Tama. Again, understandable yon sa unbeliever. Pero nakakalungkot yon sa nagsasabing believer. Tama.
Ano pong mensahe natin ngayon? Maintindihan niyo po ako. Kasi uuwi na kami. Gusto ko meron po akong paalalang sasabihin sa inyo. Ito pong gawain ito, hindi gawain ni Pastor Nelson. Hindi po ito gawain ni Pastor Freddy. Hindi. Gawain ng Diyos to. Kaya ito po, kahit inuupahan niyo po ito po ay nagmimistulang bahay ng Panginoon sapagkat dito tayo nagtitipon. At kung ikaw ay kabilang dito sa bahay ng Panginoon, tiyakin mo na hindi mo dala ang espiritu at ugali ng Pariseo. Amen. Ano pong ibig kong sabihin? Baka po may hypocrisy sa buhay mo. Huwag ka nang malinis. Huwag ka nang magpanggap. Ang kailangan mo ngayon, habag ng Diyos. Amen. Ang kailangan mo ngayon, kapatawaran ng Diyos. Amen. Ang kailangan mo, magpakatotoo sa harapan ng Panginoon. Maring iniisip ng katabi mo, ang galing-galing mo. Maring iniisip ng mga tao, ang husay-husay mo. Parang totoong-totoo ka. Pero ikaw ang nakakaalam na hindi ka kung ano ang tingin ng tao sa iyo. Amen. Dapat kung ano ka sa harapan ng... Right. Amen. Amen. Kung ngayong hapong ito, habang nakikinig ka ng mensahe, naramdaman mo kung gaano kagalit ang Diyos sa mga mayayabang, sa mga mapagmataas. Kasi magandang paalala na to eh. Dahil may tendency po minsan sa mga churches, nagpapaligsahan ng mga miyembro eh. Nagpapagalingan po eh. Na kailangan ako makita, na kailangan ako ang mapansin, kailangan ako yung bida, kailangan ako yung, lagi na lang nandun sa unahan. Eh, magandang maagapan po tayo ng ganitong mensahe. Magandang mapalalahanan po tayo ng mensaheng ito na hindi ka dapat magkaroon ng holier than thou attitude. Magpakabanal ka, pero huwag kang laging aato na parang masama lagi ang iba at ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. At lalo huwag kang maging matigas. Kung gusto niyong pagpalain ng Diyos ang church, at kung gusto mong pagpalain ng Diyos ang iyong buhay, ang pinakasusi ng pagpapala ay ang maging masunurin ka sa salita ng Diyos. Amen? You know, I am always telling the people that the reason why I am very confident in my preaching, it is because of the fact na alam ko po na yung pong aking ipinipreach, kung ano lang po yung nakalagay sa Bible. Yes. Amen. Hindi po lalakas ang loob ko, mga kapatid, kung wala po akong matibay na batayan. Amen. I am always basing my preaching sa authority ng salita ng Diyos. Amen? Amen. At alam niyo po, napakagandang isipin. Diba? Nasabi ko sa matagal na panahon, actually si Ate Elma nga kasi si Brother Raxon, kumbaga sa Bible study namin, diba, nag-uusap lang tayo. Ayun doon sa pag-uusap na yun, marahil, God is already working in His heart. Diba? And then, in that Bible study, natakal namin, napag-usapan yung tungkol sa ganun. Diba? Habang pinag-uusapan namin yun, dahil gustong tiyakin ni sister na yung kanyang kalagayan ay ayon sa harapan ng Diyos, doon yung makikita Mga kapatid, may blessing kapag ka-tender yung heart natin. Pero galit ang Diyos pag matigas ang ulo natin. Galit ang Diyos pagka pinipilit natin yung gusto natin. May turo sa Biblia. Kung gusto mong pagpalain ka, sumunod ka sa Diyos. Huwag kang parang Pariseo na Diyos na kinukontra mo pa. Diyos na kinakalaban mo pa. Diyos na nagbabatigas ka pa. Mga kapatid, ngayong sandaling ito, I believe, hindi magiging pagpapala sa gawain ng Panginoon ang espiritu ng mga Pariseo. Maatang ugali ng mga Pariseo. Amen? Amen. Kung gusto natin pagpalain ng church na ito at gusto nating pagpalain tayo as an individual, mga kapatid, mabuhay tayo sa totoo. Amen. Magpakababa tayo. Amen. Mabuhay tayo na may kabanalan nang hindi kailangang sagasaan natin ang iba. At laging ikumpara natin na mas magaling tayo kaysa sa iba. At mga kapatid, huwag matigas ang ulo. Isang araw, aanihin mo yan. Kasi minsan, pagka napag-uubra, areklamo lang, no. Basta sinabi ng Diyos yan, hindi uupasala yan. Kaya nga kahit sa mga anak, di ba? Tingnan niyo po sa relasyon niyo ng mga magulang ninyo. Napapabuti po ba yung anak kapag ka matigas ang ulo? Napapabuti po ba yung anak kapag ka hindi nakikinig sa magulang? Mga kapatid, the same thing is true.
Sa buhay natin sa Diyos, pag hindi ka natutong makinig sa Diyos, isang araw, magiging miserable ang buhay mo. Pag ipinilit mo ang gusto mo, isang araw, iiyak ka, magturusa ka. Sana nga lang, hindi na huli ang lahat at magkaroon ka pa ng pagkakataon. Kaya para sa akin, ang pinakamaganda, pag ang Diyos nangungusap, pag ang mensahe na pakinggan, pag ang Espiritu ay gumagawa, ang sabi ng Bible, harden not your heart. Amen? Amen. Huwag natin papagmatigasin ang puso natin. Lugi ka, tatandaan mo yan. Pag hindi ka nakinig sa Diyos, lugi ka. Pag inutos ng Diyos yan, minsan kasi may mga pangangatwiran tayo sa ating pangsarili. Yun po ang mga Pariseo, mga matuwid sa kanilang sariling karunungan, mga nag-iisip na sila ang tama. Mga kapatid, to the point na kahit Panginoon na, hindi lang po nila, hindi sinusunod eh. Kino-question pa nila eh. Mga kapatid, gusto mo ba makalaya? Mhm. Gusto mo bang mapagpala? Good. Gusto mo bang ma-enjoy ang buhay mo bilang Kristiyano? Gusto mo bang maging blessing ka at ma-bless ka? Well, titiyakin ko sa inyo, mahirap pagpalain ang may ugali at espiritu ng mga Pariseo. Mga kapatid, Pharisees in the house of God. Kung sakali ngayon po, medyo hinagip tayo ng salita ng Diyos. Ako naniniwala na may biyaya ang Diyos na nagpapakabata. Yeah. Amen. Huwag niyong hayaan pati yung mga nakakakilala sa inyo. Di ba? Kala pa church pa. Pero kung alam lang ng mga... Di ba? Minsan ganun po eh. Mga kapatid, do not mind them. Pag yung totoo ka, una sa lahat, sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Yuko tayo, pikit po tayo. Meditation tayo. Ang unang bahagi po na nais ko pong bigyang pansin sa ating invitation ay yung idea po, mga kapatid, mga kaibigan, na kung tayo po'y hindi paligtas at gusto nating matiyak ang ating kaligtasan, bakit hindi po tayo magpakababa sa harapan ng Diyos? Ngayon, sa dalito, alam mong makasalanan ka at nais mo na magsisi at tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Kung gusto mong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas ngayong umagang ito, mali ba makita ko ang iyong kamay? Meron po ba? Is there anyone here? You want to open your heart to Jesus? Meron po ba? Pakitaas yun lang po ang iyong kamay. God bless you, sir. God bless you. God bless you. Hindi pa ako saved. Hindi ko po alam kung saan pupunta ang kaluluwa ko kapag ako namatay. At ngayon sa daling ito, I want to make sure of my salvation. Gusto kong tanggapin si Jesus bilang taga. Kung ginawa niyo na po ito, hindi niyo na po kailangan gawin ulit. If you have already received Christ in your heart as your Savior, tiniyak na po ng Bible na si Jesus ay nasa sa inyo na. But, kung wala pa pong time sa buhay mo na nagawa mong tanggapin si Jesus, maring ito na ang pagkakataon. Kung meron pong gusto tumanggap kay Jesus, sa malinaw na paanyaya po, pakitaas mo ang iyong kamay. Huwag kang maya. Sige po. Okay? So, tayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Those who would like to receive Christ in their heart as their Savior, ang altar po ay bukas. Walang dahilan para ikahiya ang pagtanggap kay Jesus. Ang dapat ikahiya ay ang masama. Pero ang tanggapin mo sa Jesus, hindi po yan dapat ikahiya. Why not come to the altar? Maring ito na ang pagkakataon na talagang gusto ng Diyos ng isang tiyakan at maliwanag ang pakikipagtagpo sa Kanya. Ikaw na nagtaas ng iyong kamay, why not come to the altar? Sige po, lapit po tayo sa altar. Lahat ng nagtaas ng kamay. God bless you. God bless you. Sige po, come to the altar. The altar is now open for you. Gusto lang kitang gabayan sa panalangin. Dito po, kuya. Dito po. Okay? Harap po kayo sa akin. Dito po kayo sa altar. Okay? Lapit po, dito sa altar. Okay, gusto ko po kayong gabayan sa panalangin para sa maliwanag ang pagtanggap sa Diyos. Aminin natin na tayo makasalanan, magsisi po tayo at buksan po natin ang ating puso sa Kanya. Sincerely, gawin po natin ito. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Dakilang Diyos, ngayong hapong ito, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko po
na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako, Panginoon. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso. Buong pananampalataya. Pumasok ka sa puso ko. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa banal na Espiritu na nanahan sa akin ngayon. Salamat po sa kaligtasan. Sa buhay na walang hanggan. Ito pong aking panalangin ng may pananampalataya sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, go back to your seat po. Balik kayo. Mga kapatid, tuloy po tayo sa ating invitation. The message is very clear. Yung Pariseyo po, unbelievers po yun. Yung mga Pariseyo po, relihiyon po ang yakap ng mga taong yun. Pero kung nagsasabi kang Kristiyano ka, hindi maganda na tayo po ay kagaya ng mga Pariseyo. Ngayong sandaling ito, mga kapatid, habang tayo po ay nagme-meditate, maaaring kanina pa as you listen to the message, you realize, kung meron pong hypocrisy, ipanalangin natin sa Diyos na patawarin tayo. Hilingin natin sa Diyos na itama niya tayo. Kung meron pong kataasan, kapanaluan ng kaisipan, alam niyo po, kung kailangan mo lumapit at ikaw ay mapipigil dahil iniisip mo na baka isipin ng mga tao, yan po'y kataasan. Pride po yan. Kung ang Diyos ay nangusap at ikinukulpig ka ngayon, bukas ang altar, ano man dapat kilalanin, ano man dapat pagsisihan, ano man dapat ituwid, ano man dapat itama, ano man dapat hilingin natin sa Diyos ng kapatawaran. Ito ang magandang pagkakataon. Hindi blessing sa church na may espiritu ng Pariseyo. Hindi blessing sa church na may ugali ng Pariseyo. Ang nais ng Panginoon, mga Kristiyanong magpapakatotoo. Ang nais ng Panginoon, mga Kristiyanong magpapakababa. Ang nais ng Panginoon, mga Kristiyanong mabubuhay ng matuwid na hindi po nangahawak ng iba. Ang nais ng Panginoon, mga kapatid, hindi po yung mga self-righteous. Ang nais ng Panginoon, hindi po yung matigas ang kalooban. Ang nais ng Panginoon ay yung mga handang magpakababa, yung mga handang sumunod, yung mga handang makinig. Yung po ang nais ng Panginoon sa kanyang bahay. Sige po, ito po'y maaaring sagot doon sa mga katanungan na bakit may mga pagkakataon na parang ang bigat ng pagpapala. May mga pagkakataon na parang ang hirap, na parang pang yung buhay Kristiyano natin ay hindi po ganun ka-enjoyable. Ito po ang mga posibleng dahilan. Na Kristiyano ka na pero may hypocrisy pa. Kristiyano ka na pero high-minded ka pa rin. Kristiyano ka na pero holier than thou attitude, self-righteous ka pa rin. Kristiyano ka na pero hard-headed ka pa rin. Ito ang magandang pagkakataon para tayo po'y makipagtotohanan sa Diyos, mga kapatid. Purihin ng Panginoon. Dakilang Diyos, aming Panginoon, ipapasalamat po kami sa iyong salita na ginamit mo upang kausapin kami, O aming Ama. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Nagpapasalamat po kami sa iyo sapagkat hindi man namin namamalayan, ngayon po'y maliwanagang nahayag ang aming mga sarili. Thank you for your word, Heavenly Father. Thank you for this very sharp rebuke, O God. Lord, may you continue to give us a tender heart, teachable spirit, O Lord. Patawarin mo po kami sa mga pagpapaibabaw. Patawarin po kami, Panginoon, sa mga kataasan at mga matayog na kaisipan. Patawarin mo kami, O Diyos, sa mga pagkakataon po na kami po'y mapanghusga, dakilang Diyos. At patawarin mo rin po kami sa kalagayan, Panginoon, na sinusuway at hindi namin sinusunod ang iyong salita. Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga buhay. Panginoon, patuloy ka pong gumawa sa aming mga buhay. Panginoon, ikaw po ang patuloy na maghari at masunod sa aming mga buhay. Salamat sa mensahe ito, O Diyos. Salamat po sa pakikipag-usap mo sa amin. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat alam ko na ito na po ang magiging dahilan upang ako po ay makalaya sa mga talikala ng mga ugaling hindi mo dahil sa iyong mga tunay na anak. Bless your people, O Lord. Bless this church, O God. Nawa, Panginoon, mag-create ang malakas na impact ang mensahe ito sa buhay ng bawat miyembro at maging ng church. Maging ang mga kapatiran at kaibigan po namin na nagpasya na tumanggap sa iyo, O Diyos, siling ko po iyong paggabay. Sa iyo kalwalatian. Sa iyo po kapurihan, O aming Ama. Ito po ang aming panalangin. Lakip ang aming pong pahayag ng puso na aming susundin at i-apply ang mensaheng aming napakinggan. Ito po, Diyos, ang aming panalangin
Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 God bless you po. God bless you. Alright, purihin po ang Panginoon. Talagang tayo po ay nalibay. Amen po ba? Amen. Okay, tumayo po tayong lahat. Tumawid po tayo. Awitin natin, when we all get to heaven. Amen. Kung saan po napakasarap makikita natin ang Panginoon ng mukha. Amen. Face to face. Awitin po natin, when we all get to heaven. Awitin po natin yung verse 1, verse 2, and verse 2. While we walk the pilgrim